Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ikalawa sa buwan na ito ng Mayo taong 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa namang edisyon ng programang Usapang Tol. Kasama na ina si Senator Tol. Siya. Visayas and Mindanao. Hi, good morning, Santol. Good morning, at good morning sa ating mga taga-subaybay ngayong Webes. Yes. Merkules na umaga. Araw Webes, ng, tama, Webes Webes, tama, Sentol, Webes, May 2. May 2. Medyo naninito kasi ako ngayon kasi papunta tayo ng Bicol. Ayun. Sa Camarines Sur, kaya sa mga nag-aantabay sa atin, doon tuloy po si Senator Tolentino sa Bicol, kaya maya-maya ng konti tayo ay mauuna at baka maiwan tayo ng eroplano. Yeah. So good morning Luzon, Visayas and Mindanao. Di Sentol, ganyang meron tayong mahalagang panayam ngayong araw Yung Department of Education, tagapagsalita po ng Department of Education, kasi isa sa mga mainit na issue ngayon, yung pagbabalik sa old school calendar dahil sa mainit na panahon. Ayan, siguro baka pwede na nating makuha si ASEC Michael Powa o si USEC Michael Powa para maging mahingan na natin ang importanteng, kasi nagkaroon ng pagdinigan sa Senado ng isang araw, di ba, Senator? Yes, nandun po ako. Nandun ako noon. Nandun ako. Yun nga yung nalaman ko na hindi sila member ng Task Force El Nino. So, pati yung Department of Tourism. Nandun po tayo noon. Tapos, yung hearing na yun, sa Makalawa. Tapos may mga kinakanda kasi ng mga outdoor activity, yung mga eskwelahan, yung mga estudyante, hindi rin natatagalan yung matinding init. Yung iba hinihimatay pa sa gitna ng aktibidad, Sentol Ganito rin yung naging sitwasyon natin last year, 2023. Kaya matindi na po yung panawagan. Even dun sa hanay po ng mga guro sinusuportahan po nila yung panawagan na yan na ibalik na sa old school calendar. At kaugnay po ng mainit na isyong ito, Sentol, unahin na po natin ito dahil nasa linya na po ng ating komunikasyon. Walang iba kundi ang tagapagsalita po ng Department of Education, Undersecretary Michael Powa. Magandang umaga Yusek, po. good morning. Good morning, Yusek. Ay, good morning po, Sentol. Good morning po sa ating mga kababayan. Salamat. Maaga ka nagising din at pasensya na sa abala. So, diretso na natin to. Yung alam ko dati, pag in-implement yung pagbalik sa dating school calendar, may transition pa na ilang buwan para hindi itong susunod na taon, yung susunod pa, yung full implementation. Tuloy pa ba ho yun o wala ng transition? O hindi, doon sa June to March? Opo, thank you po, Sentol. Sa ngayon po, siyempre po, yung talagang original plano natin is may transition. Around 2 years po yan, Although, siyempre, alam naman natin na recently, meron talagang mga calls na bilisan natin yung pagpabalik or pag-revert natin. Kaya ang ginawa po natin, sumulat po tayo, Ang ating Vice President Secretary of Education, Sara Duterte, sumulat sa ating Pangulo. Nagbigay tayo ng iba pang options para sa kanyang consideration. Kung talagang gugustuhin natin na bumalik o mas maging aggressive yung pagbalik natin. Sa ngayon po, siyempre naghihintay lang po tayo. Let us just siguro po give time to the President para ma-carefully consider po kung ano yung mga options na nilatag natin. But para po so wala pang final decision, Yusek? Wala pang final? Yes, wala. Kung ano yung, Wala pa po. Pero Wala ngayon, pa po, magtatapos Senator. ang klase, ngayong school calendar ngayon, kailan magtatapos? Magtatapos po tayo ngayon sa May 31. May 31. So halos kulang isang buwan na lang. Tapos niyan, shorten yung vacation o paano yun?
Wala pa po. For Wala this pa. school year Wala po, pa. for this school year po, magtatapos nga po tayo May 31, no? Tapos magbubukas po tayo July 29. So hindi po shorten ang ating bakasyon sa school year 2023-2024 at pagdating naman sa 2024-2025, no, yan po ang inaabangan natin kung kailan tayo mag-i-end. Kasi sa original schedule po, ang ending talaga ng susunod na school year o yung school year 2024-2025 ay around May. Pero sabi nga natin, Tama. nagbigay pa rin tayo Tama. ng ibang options. Tama. Alam mo, nung araw, Yusek, naging member din ako ng NEDA board. Mga panawagan nung araw, yung mga classrooms natin ay pag ginawa, ay dapat talaga medyo typhoon resistant. Ngayon siguro, dapat blended na typhoon na medyo heat resistant na rin. Yung ating mga classroom, kung ano man ang mangyari, siguro yung pagpasok ng hangin, yung ventilation, kasama na sa paggagawa ng construction design, engineering design. Yung ba pinaplano na ng Department of Education? Yes, thank you po. Yes, definitely po, Sentol. No? Yung ano nga po yung meron na tayong mga climate resilient designs noong 2019 pa, no, ayon sa ating school infrastructure strand. So ito ay pinag-uusapan with DPWH para siguradong sa ating implementation ay kasama po ito. But more than that, if you know, meron po tayong ISRS o isang loan na kinuha para sa ating school buildings project sa World Bank. At kasama po doon sa project na yon, yung makukuha nating information at pag-aaral galing sa World Bank upang talagang maging climate resilient yung mga bagong classrooms na itatayo natin. Salamat, Yusek. Sana lang, bago si Cecil. Alam mo, yung mga sinasabi ko lagi, ang may final decision kung papasok yung mga bata o hindi dahil sa sobrang init ay yung mga magulang. Kaya yung umuusbong na panawagan, kung absent dahil na rin sa payo ng mga magulang dahil sa sobrang init, sana wag naman masamain doon sa school attendance ng mga bata. Sana magkaroon din ng weekend make-up classes, yung hapon na malamig-lamig na o catch-up lang. Ito ba nasa radar din ng DepEd? Yes, nakasulat naman, meron tayong polisiya ngayon, no? Pag mainit, unang-una, yung school heads ay meron silang discretion para mag-switch tayo sa blended learning. Pangalawa po, may mga ibang strategies na ginagawa yung ating mga paaralan, depende sa curriculum ng mga lugar. Pwedeng nagkakaroon ng adjustment sa class schedule, pwedeng nagbibigay ng projects para sa mga, kumbaga, make-up sa mga araw na wala tayong in-person classes. At pangatlo, syempre po sabi niyo nga po, minsan ang ultimate yung decision ay nasa magulang. Sa DO37 naman po natin, nakasulat na doon na we must give due consideration sa ating mga learners kung hindi nakapasok, lalong-lalo na dahil sa kalamidad or dahil sa init. Yun. Salamat, Cecil. Meron ka katanungan? Yun lang, pagbabalik sa old school calendar, Yes, ma'am. Yusek POA, nangangailangan po ba ito ng approval ng Pangulo or DepEd na pong may jurisdiction para pagpasyahan po? Opo. Well, definitely po, no, ang polisiya ay nanggagaling sa DepEd. However, syempre po, lahat under the President, the Office of the President, being part of the national government. So right now, since ito ay isang talagang clamor galing sa publiko, tayo po kasi nagkaroon tayo ng massive or extensive consultations. Dito pa lang, doon sa sinasabi nating gradual reversion. Bago po tayo naglabas ng polisiya dyan, actually, we met all our stakeholders, including teacher organizations, parent organizations, student leader organizations. So, doon po nagbunga yung ating gradual reversion. In fact, the gradual reversion, hindi po yan dahil sa init. No? Nag-decide po tayo niyan because of one, yan po talaga yung lumabas na gusto ng general public, bumalik tayo sa April, May. Pangalawa, it's also economy-driven, especially dun sa ating mga local tourist destinations na nagsasabi na because nawala yung April-May break, no, ay hindi ganun kalakas yung ating local tourist destinations sa ngayon. Yun po talaga yung main reasons. But because nga lately may mga, again, clamor na bumalik tayo aggressively, tayo po ay humingi din ng guidance sa ating Pangulo kung ano sa kanyang pananaw ang mas magandang gawin dito if we will entertain yung ating aggressive na pagbalik sa dating school calendar.
meron din po kasing mga repercussions pag aggressive tayo. Dahil syempre, iikli po yung ating school year, iikli din po yung ating mga class days. And this is something, of course, that our specialists are not recommending dahil syempre, nasa learning recovery mode po tayo sa ngayon. Ayun nga po yung susunod ko ring tanong, Yusek Powa. Meron po tayong hamon na kinakaharap when it comes to yung comprehension. Ano? Alam naman po natin yan na medyo challenging. Mababa yung ranggo ng Pilipinas worldwide when it comes to comprehension sa English and iba pa pong mga academics. Kung paiikliin po yung school year, yung academic calendar for next school year, paano po natin mapupunan yun pong pagkatuto ng mga, na hindi makokompromiso yung mga kailangan po nilang matutuhan? Opo. Well, first and foremost, sabi nga po ng ating mga specialists, hindi yan ideal because ang ating matatag curriculum, itong bagong curriculum na ating nilulunsad, it will entail around 180 days minimum ayon sa ating mga specialists. Ngayon po, kung if we take an aggressive approach, syempre po, hindi natin aabutin yung 180 days na yan na minimum. But if that will in case be yung the decision na bumalik tayo na mas aggressive, syempre po mag-employ na lang tayo ng mga strategies. Meron naman po tayo mga catch-up Fridays ngayon. But again, kung umikli yung araw ng ating school year, definitely we'll have to look into other strategies kung paano hindi gaano makakompromise yung ating learning recovery. Yan naman po ay pinag-aaralan na ng ating mga specialists kung sakali mang yan ang mangyari. And the last na lang po, Yusek, baka pwede pong ma-institutionalize na yung guidelines po talaga na kasi pag bagyo, signal number 1, signal number 2, signal number 3, ito po yung mga antas na walang pasok. Baka po pagka sa heat index counterpart naman po, ma-institutionalize na rin po yung ganyang klase ng polisiya. Opo, we understand po where you're coming from, ma'am. That's why I think it's important, ang importante dito, coordination with Pag-asa. Dahil silang eksperto, and I think they announced a few days ago, if not a few weeks back, that they are willing to coordinate. Meron naman po tayong coordination with Pag-asa sa ngayon. We need to talk to them and see kung ano yung advisable para sa isang general policy na ganyan. But sa ngayon, kaya po tayo talaga hindi naglalabas ng mga blanket suspension of in-person classes is because iba-iba talaga yung sitwasyon sa bawat lugar, pati na rin sa bawat school. Because as you know, may mga schools na magandang ventilation, may mga schools na may aircon pa nga, pero may iba na hindi at talagang congested pa. So that is why we leave it up to our school heads. But as to your recommendation, ma'am, this is definitely looking into at gagawin namin to in coordination with Pag-asa. Okay, thank you very much po, Yusek. Salamat, Yusek. Po, at ginising ka namin ng umaga. Maraming natutunan ng ating mga magulang at mga pupils, learners. Hindi po yan, Sental. Trabaho po natin at maraming salamat din po para sa opportunity. Sipag ni Yusek Powa ng DepEd. Salamat sa ating masipag na DepEd spokesman. Cecil, maaga rin tayo pagpupunta ng Bicol, kaya ako po mainit dun, Sentol, ha? Maaga. Ang oras po natin ay alas 16. Magkikita-kita po muli tayo bukas. Maraming salamat po. Ito po si Senator Tolentino. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:16 ng umaga. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, ikalawa sa buwang ito ng Mayo taong 2024, minimum wage rate pinarerepaso ni Pangulong Marcos. DWIZ Balita. Naku, ilang lugar sa Metro Manila nawala ng kuryente. Bentahan ng kuryente sa West M tuwing red alert sinuspindi ni Pangulong Marcos. DWIZ Balita. 3 araw na tigil pasada at Labor Day protest, generally peaceful ayon sa LCRPO. DWIZ
DWIZ Balita. Pagbabalik sa dating school calendar, suportado ni Senator Tolentino. DWIZ Balita. At 42 Pilipino na sakay ng mga barkong inatake sa Red Sea ligtas ayon sa DMW. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, mariing ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na suriin at pag-aralan ang kasalukuyang minimum wage rate sa iba't ibang mga rehiyon. Ito ang isa sa mga mahalagang direktiba ng Pangulo sa kakatapos pa lamang na Labor Day sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, ang hakbang na ito ay bilang tugon sa epekto ng inflation sa halaga ng iniuuwing sweldo ng mga manggagawa. Kasabay nito, binibigyan ng Pangulo ng 60 araw ang mga National Tripartite Wages and Productivity Board bago ang anibersaryo ng kanilang pinakahuling wage order para tapusin ang pag-aaral. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, inatasan ng Department of Labor and Employment ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na aksyonan ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin ang kasalukuyang minimum wage rate. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, isa ito sa bahalagang direktiba ni Pangulong Marcos hinggil sa isinagawang pagdiriwang ng araw ng paggawa. Batayan na sa bagong guidelines, obligadong magsagawa ng panibagong review sa wage adjustment ang RTWPB. Gayunman, nirerepaso na ng Regional Wage Board ang mga dahilan na magiging batayan sa pangailangan sa panibagong dagdag sahod. DWIZ Balita. Sa ilalim po kasi ng Labor Code, pagkaganyan po na hindi pa sumasapit ng unang anibersaryo o isang taon yung huling ipinataw na wage hike at mangangailangan uli ng karagdagang taas sweldo, kailangan po yung tinatawag na supervening condition. Yon. Ano yung mga supervening condition na yun? Kung talagang matindi. Kasama po dyan yung binanggit ng Pangulo, no? Kung talagang naging matindi yung epekto ng inflation doon sa iniuuwing sweldo ng mga manggagawa at iba pang mga pang-ekonomiyang dahilan. Kasama po yun sa mga tinatawag na supervening condition at isa po yan sa mga pag-aaralan ng Regional Wage Board. Samantala, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagdedeklara ng asynchronous classes tinutulan ng isang gurong kongresista. Ang report mula kay Patrol Number 11, Tina Nolasco. Naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na hindi uubra ang laging pagdedeklara ng pagsasagawa ng asynchronous classes tuwing mainit ang panahon dahil hindi naman ito epektibong paraan ng pagtuturo. Ito ang reaksyon ng kongresista ukol sa mga opsyon o pagpipilian na ipinasa ng Department of Education sa Pangulo upang agarang tapusin ang school year 2024-2025 sa Marso ng susunod na taon. Anya, mabuti at nakikinig sa panawagan ngayon ang DepEd. Kailangan lang na magkasa ng mga dialogo upang mailatag ang pagpapatupad ng lumang school calendar. Dagdag pa ni Castro, dapat ay mas bilisan ang paggawa at damihan pa ang mga classroom na may maayos na ventilation upang hindi parang pugo ng mga estudyante, school personnel o teacher at maging kaaya-aya ito sa pagtuturo at pagkatuto. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa kaugnay pa ring balita, naging mapayapa ang 3 araw na transport strike at Labor Day protest kahapon sa Metro Manila. Yan ang inanunsyo ng National Capital Region Police Office kung saan nasa 3,200 katao ang sumali sa kilos protesta sa selebrasyon ng Araw ng Paggawa. Ayon kay NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Eunice Salas, 12,000 pulis ang tinalagang tiyakin ang kaligtasan sa Labor Day sa ilang bahagi ng bansa. Samantala, nauna lang nagdeklara ng full alert status ang NCRPO para tiyakin ang seguridad sa 3 araw na tigil pasada na ikinasa mula noong April 29. DWIZ Balita.
Suportado naman ni Senator Francis Tolentino ang panukala na ibalik ang dating school calendar dahil sa matinding init ng panahon. Sinabi ni Senator Tolentino na kung magpapatuloy din sa summer ang susunod na taon na ganito ang nararanasan nating heat index, nangangailangan na ng adjustment sa pagpasok ng mga bata, lalo't kung hindi nakakayanin ng mga estudyante at ng mga guro ang matinding init. Sa kabila ito na naging pahayag ni Department of Science and Technology Secretary Ricardo Solidum na hindi pa nila makumpirma ang magiging heat index temperature sa mga susunod na panahon. Ito'y dahil sa nagbabadyang transisyon ng El Nino patungong La Nina conditions na maaaring magresulta sa mas malamig na panahon. DWIZ Balita. Tanggap po tayo muli na pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Aktres na si Maricel Soriano ipatatawag ang susunod na pagdinig ng Public Order and Dangerous Drugs Committee. Report mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Kabilang sa ipapatawag sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang actress na si Maricel Soriano. Ito ay kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman ng committee, ay para ipakumpirma ang nasa nag-leak na records o information na kung saan ay sinasabing occupanta ng isang condo unit itong si Maricel Soriano. Sinasabing sa record, isa sa mga taga-showbiz na gumagamit ng illegal drugs ang naturang aktresa. Bukod kay Maricel Soriano, ipapatawag din si dating Executive Secretary Paquito Ochoa at ang vlogger na si Maharlika. Maaari din daw ikonsidera ng committee ay naipatawag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sinasabing nasa information o records ng PDEA na naglika. Sa May 7 ang ikalawang pagdinig na igsasagawa ng committee sa naturang issue na pinumunuan nga ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito as Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa panayam natin kahapon kay Secretary Renato Solidum ng DOST, pinaliwanag na yung ibig sabihin ng global boiling. Scientifically, wala naman talagang global boiling na terminology. Pero yan daw, terminology na yan, nagmula sa United Nations. Ang purpose niyan para bigyang diin yung matinding epekto ng nararanasan nating global warming. Kasi itong matinding init, yung extreme weather events nating nararanasan, yan ay epekto na po ng global warming. At binanggit din ni Secretary Renato Solidum na dahil ang Pilipinas ay isa nga po sa mga bansa sa buong mundo na pinakalantad pagdating sa epekto ng climate change o ng global warming, nakikita na nila yung pangangailangan na mapaghusay yung kanilang capacity, yung kanilang resources, para magkaroon ng mas accurate na forecast at mas maging malimit yung paglalabas nila ng mga datos sa mga update kaugnay ng magiging lagay ng panahon sa bansa. Magdadagdag sila ng mga Doppler radar sa iba't ibang bahagi ng bansa para mas husay yung kanilang kapasidad. Kasi importante po yan na tayo po ay magkaroon ng accurate na data kasi yan po yung pagbabatayan ng ating mga ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno kung paano sila magre-responde sa iba't ibang mga weather events na nararanasan nga po ng Pilipinas. Samantala sa iba pong mga balita, ligtas ang lahat ng 42 Filipino seafarer na lulan ng mga barkong nakaranas ng missile attack habang naglalayag sa Red Sea. Ito ang inanunsyo ng Department of Migrant Workers kung saan 3 sa 6 na barkong inatake sa Red Sea at Gulf of Aden mula pa Abril 25 ay may lulan ng mga tripulanteng Pilipino. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, patungo na ang mga barko sa kanilang destinasyon bagamat bahagyang napinsala ang mga ito. Matatandaan na dahil sa sitwasyon sa Red Sea at Gulf of Aden, bumuo ang DMW ng mekanismo kung saan maaaring tumanggi ang mga Filipino seafarer na maglayag sa mga high-risk at warlike areas. DWIZ Balita. At yan po ang ating headlines ngayong araw na ito ng Huwebes, ikadalawa sa buwang ito ng Mayo. Magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras po sa buong Pilipinas.
Ganap ng 6:28 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin ngayong araw na ito sa araw-araw po nating ginagawang Palengke Price Monitoring. Naroon po sa Muñoz Market sa Quezon City si Maring Alexa Avila. Magandang umaga, Alexa! Gandang umaga po, Miss Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin dito sa Usapang Tol sa DWIC. Nandito tayo ngayon sa Muñoz Public Market para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa gulay, ang sibuyas, naglalaro ang presyo from 90 to 100 pesos per kilo, bawang 150, kamatis 60, talong 60, ampalaya 100, bagyo pechay 60 at ang repolyo ay nasa 50 pesos per kilo. Sa karne naman, sinasabing tumaas na 5 piso per kilo ang presyo dito dahil ang pork chop ay nasa 340, naman 340, lomo 370, ang liempo ay nasa 370 pesos per kilo din, buto-buto 330 at ang atay ay nasa 320 pesos per kilo. Ang isda naman sa galunggong ay nasa 260, bangus 200 at ang tilapia ay nasa 140 pesos per kilo. Yung kamatis Miss Cecil? ulit, Alexa, magkano yung araw-araw nating minomonitor na presyo ng kamatis? Ang kamatis dito, Miss Cecil, nasa 60 pesos per kilo. Ah. Inaangkat nila from Balintawak Public Market kasi malapit na lang yung Balintawak dito. Oo, mamura dyan kasi nga malapit lang yung Balintawak. Iyong presyo ng bigas, Alexa? Ang presyo ng bigas, Miss Cecil, maraming pagpipilian dito. Merong tig 53 pesos, 55, 56 hanggang 60 pesos per kilo. Ganon din, ganyan din yung presyuhan sa ibang mga palengke at least nanatiling stable, Hindi naman, Yes, Mrs. hindi naman tumaas. Yan. Ang mahalagang katanungan ngayon, Alexa, sino ang maswerteng tatanggap ng Sentol token ngayong umaga? Sino ang masipag nating Kasama ko ngayon vendor? si Kuya Anthony Dumayan. Tindero siya ng mga karne dito sa Muñoz Public Market. Ayun, Kuyang Anthony, good morning po. Good morning po. Ayan, suot mo na ba yung sombrero at apron ni Sentol? Ayun, alam mo, perfect yan sa mainit na panahon Kuyang Anthony. Ayun. Anong ibinebenta na mo, Kuyang Anthony? Pork chop, away po. Pork chop. Kamusta ngayon? Medyo mataas na po. Marami nang bumibili o ano? Marami nang bumibili? Medyo matubag din po. Kasi mainit ang panahon. Mainit. Bagay, maaga pa naman, Anthony. Maaga-aga pa naman, mahaba pa yung araw. Yan. Pero pagka ganitong mainit ang panahon, paano yung inyong routine? Sir Anthony, anong oras kayo, meron bang oras na tumitigil kayo, sinasara nyo muna sandali yung inyong pwesto? Dito, dire-diretso na po. Dire-diretso. Opo. Dire-diretso. Anong oras kayo nagisimula magbenta, magtinda? Po. Alas 4? Sige po. At alas 3 ng madaling araw? Opo. Wow, ang aga. Hanggang 7 p.m. po. Ang haba pala ng oras ng inyong pagtitinda. Kaya lang, ganun talaga, Kuya Anthony, laban lang sa buhay, Opo. Pero ang presyo ng karne, bahagyan tumaas. Tama ba? Mas po ng 5 pesos po. Bahagya lang naman ang pagtaas. Ayun. Anyway, maraming salamat, Kuya Anthony. At Yes, salamat din sa pagsuporta sa programang Usapang Tol. Okay po. Ayan, Alexa? Maraming salamat po, Miss Cecil. Ayan po si Alexa Avila, nagre-report po ng live, nag-report po sa atin ng live ng presyuhan ng mga pangunahing bilihin dyan po sa Muñoz Market sa Quezon City. Magbabalik po ang programang Usapang Tol
Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:40 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:46 ng umaga. Nako, ibanggitin lang po natin ito, no? Dahil yung pong Social Weather Station, merong nilabas na bagong resulta ng kanilang survey, yung hunger incidence sa bansa. Dumami po ang mga Pilipino na nakaranas ng gutom o involuntary hunger sa unang quarter ng taon. Batay nga po yan sa naging resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS na ginawa po mula March 21 hanggang March 25. Lumabas po sa pag-aaral na 14.2% ng mga respondent ang nagsabing dumanas ang kanilang pamilya ng involuntary hunger o naranasang magutom o walang makain kahit isang beses sa isang araw sa nakaraang buwan. Mas mataas po yan kumpara sa 12.6% noong December 2023 at pinakamataas din mula 2021. Ang nakapagtala po ng pinakamataas na hunger rate ay ang Metro Manila na 19% po ng mga pamilya ang nakaranas po ng involuntary hunger. Sinusundan po yan ng Balanced Luzon o yung Luzon sa outside Metro Manila, hindi po kasama ang Metro Manila na nasa 15.3%, Visayas 15% at Mindanao 8.7%. No? Kasama kaya dito sa mga dahilan ng pagtaas ng ng hunger incidence, yung matinding init ng panahon, 'di ba? Kasi maraming lugar sa bansa talagang tuyot at hindi makapag-ani, hindi makapagtanim dahil kapos po ang wala, tuyot na tuyot po talaga ang kanilang mga lupa. At napag-uusapan po yan, yung epekto po ng El Nino, nasa mahigit 100 po ng mga LGU, 131 na mga LGU sa bansa, yung nagdeklara na po ng state of calamity dahil nga po sa epekto ng El Nino. Batay po yan kay Task Force El Nino Spokesperson at Presidential Communications Office, Assistant Secretary Joey Villarama. At kasama nga po sa mga nagdeklara ng state of calamity ang Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at South Cotabato. At kapag inilalagay po ang isang lugar sa state of calamity, bukod dun sa pwede nilang ma-activate o magamit yung kanilang calamity fund, pinapatupad din po yung price freeze. No? Ibig sabihin, hindi dapat magtaas yung presyo ng mga pangunahing bilihin at least sa loob po ng 6 na pong araw, maliban na lamang po kung yung state of calamity binawi bago pa man matapos yung 60 days. At hindi rin po pwede na magpataw ng interes sa mga pautang para sa mga pinaka-naapektuhan ng kalamidad sa pamagitan po ng mga kooperatiba. So yan po ipinapairal po ang price freeze sa mga lugar na merong nagdeklara ng state of calamity. Yan po, dapat po yung maipairal, no? At matiyak na na-observe po yan sa 131 LGU na nagdeklara po ng state of calamity. At nababanggit po yung mainit na lagay ng panahon. Alamin na natin po direkta mula sa Pag-asa ang kanilang forecast ngayong araw na ito. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Sir Aldzar Aurelio ng Pag-asa. Magandang umaga po. Hi Sir Aldzar, good morning. Hello po. Hello po, good morning po sa ating lahat. Una sa lahat, asahan pa rin natin ng malinsangan na panahon sa bansa dahil panahon pa rin ng tag-init at epekto pa rin ng El Nino. Bukod sa malinsangan na panahon, asahan pa rin natin ang isolated pag-ulan. Katulad po kahapon po sa Metro Manila, nagkaroon tayo ng localized thunderstorm. Wala pa rin tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ganun din po sa may dagat Pasipiko. Ang inaasahan po natin heat index sa Metro Manila ngayong araw ay aabot ng 42 hanggang 43 degrees Celsius. Sa computed na heat index ngayong araw, may inaasahan po na aabot ng 48 degrees Celsius. Wow. Yan po sa may Pili, Camarines Sur.
Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Naku, Alzar. Apo. Oo, dun sa forecast niyo 39 na mga lugar yung inaasahang makakaranas ng dangerous level ng heat index. Ah, For today, no? For today. Hindi ko po, sa dami, Oo. maaari po, ganun po. Pero Opo. yung binabanggit mo, 48 degrees Celsius sa Camarines Sur, yung inaasahan na makakapagtala Apo. ng pinakamataas na heat Apo, yung index. heat index, computed na heat index sa Camarines Sur po. Oh, Sir Alzar, ang Pag-asa ba ay may capacity na makapag-forecast at least for 1 week ng magiging heat index? For 1 week ay ang makakaya sa ngayon po hanggang 2 days lang po. Kasi pag third day, fourth day, may kasamang error na po, malaki yung error. So mas mabuti po within 2 days lang muna po. So mas accurate ang Opo, mas malapit forecast. sa katotohanan po yung within 2 days Ayun, po. Opo, kaya 2 days. po sa heat index po. Ayun, Sir Alzar. Yung pong sa ngayong buwan ng Mayo, meron po ba tayong inaasahan na papasok na bagyo? Sa forecast po namin, opo, isa o dalawang bagyo sa ngayong buwan po. Ayun, saan po kaya yan ang forecast ninyo, ang magiging mga lugar na pwedeng maapektuhan? Pag ganun mga bagyo man na bubuo sa ngayong buwan, hindi po siya tatama Okay. sa ating lupa eh. Opo, usually po sa loob ng PAR, ang tinatawag na magre-record lang po. Magre-record po siya. So, papuntang Japan. Usually, yun po. Pero nevertheless, Sir Alzar, hindi man tumama sa kalupaan, kasi kailangan natin ng ulan ngayon dahil patuloy na bumababa yung level ng tubig sa mga dam. Yan ba ay magdadala pa rin ng pag-ulan kahit hindi tumama sa kalupaan? May pag-ulan pero hindi sa malaking bahagi ng Luzon. Usually po sa may bandang extreme northern Luzon, doon ang magpapaulan. Kasi pero may problema po tayo, may epekto pa rin ng El Nino. So sa tingin namin maaari po ma-delay po ang ating onset ng rainy season. Okay. Apo. Dahil sa El Nino. Apo. Pero yung La Nina, ang unang datos mula sa Pag-asa, posible nating maranasan around June or July. Yan naman, ganyang panahon naman talaga pumapasok yung rainy season. Halos sabay kasi po pagkahina ng El Nino, kasi po, ganito po yan. Sige, paliwanagan mo kami. Pagsapos sa El Nino, pag sinabi natin wala ng El Nino, hindi ibig sabihin wala ng epekto ng El Nino. So nandiyan pa rin epekto ng El Nino. So mag-aantay pa tayo ng dalawang buwan pa para masabi natin tuluyan nang wala ng epekto ng El Nino. Ay, ganun? Opo. Halimbawa, ang ating forecast is hanggang May po yung El Nino. Hindi ibig sabihin wala ng El Nino. Mag-aantay pa tayo 2 buwan pa para tuluyan wala ng epekto ng El Nino. So sabihin, hanggang July pa may epekto pa rin yung El Nino. So pwedeng itong init na nararanasan natin, magtagal pa hanggang July? Opo. Pero hindi kasi intindi ng init natin ngayon. Opo. Pero ang haba ng epekto ng El Nino, yung La Nina ba? Wag naman sanang ganito katagal din ang maging epekto. Ano naman ang inaasahan natin pag pumasok na ang La Nina? Pagdaling niya po, usually po, mas maraming ulan sa side natin. Hindi lang sa bansa natin, sa Pilipinas, pati sa China, Japan, sa side natin. Ang extreme din ba yan, Sir Alzar? Opo, extreme po Naku. yan. Tapos sa kabilang side naman po, sa side po ng Amerika, Canada, Africa, yun naman yung tagtuyot pagka La Nina. Ganun pala Baliktad yun. naman po, opo. Okay. Kaya pala may ibang bahagi ng mundo ay dumaranas ng pagbaha. Habang yes tayo po. dito, matinding tagtuyot ang nararanasan. Opo, ganun po yun. Kasi pag sinabing El Nino, hindi man buong mundo ay tagtuyot. Hindi po. May isang side po na sobrang init, sobrang tuyo, kumpara sa normal na ulan. May isang side naman po sobrang daming ulan kumpara sa normal na ulan. So itong La Nina, mararanasan natin ng August na? Ganun ba yun? Halos sabay po yan Sumaring August, September, o may transition period pa to, Alzar, no? Opo, mabilis ang transition yan kasi sabay po yan. Pag hina ng El Nino, sabay ng pagtaas,
kumbaga, paglakas naman ang La Nina eh. Opo. Ay, tapos ilang buwan naman ang La Nina, Sir Alzar? Sana hindi naman magtagal. Sa ngayon, hindi ko po masabi kung hanggang kailan itong La Nina. Opo. Okay. Atin po natin yung update sa ating kasamahan mula sa Climatology Division. Ayun. Lastly na lang, Sir Alzar, ilang percent nga ba ulit yung probability na tayo idadanas ng La Nina dun sa huli niyong datos? More than 50%, ano? Opo. 50% po. Ayun. At mag-aantabay ba tayo? Opo, sa every month ay nag-update po tayo sa ating climate, and then sa climate forum at yun, babagitin natin ano ba yung ating status sa El Nino at itong inaasapin parating na La Nina. Kailan yung climate forum ninyo, Alzar? Sa ngayon po wala pa po, pero every Okay. Friday po yan. Okay. Every month Okay. nagka-climate forum po tayo. Mag-aantabay tayo para Opo, sa inyong climate forum ngayong Mayo. Yan, diyan kayo Opo. maglalabas ng update. Yan. Pareho, no? Lagay ng El Nino at yung possibility ng Opo, sabay maranasan po ng La yan. Nina. Opo. Okay. Maraming salamat, Sir Alzar. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Ayan. Tanggap muna po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Dahil nga po sa mataas na heat index, ang face-to-face classes sa mga public school sa lungsod ng Maynila suspendido. Report po mula kay Aya Payupangco, Patrol number 5. Aya? Dahil sa mataas na heat index na aabot sa 45 degree Celsius, magpapatupad ng 2 araw na suspension ng face-to-face classes sa lahat ng schools sa lungsod ng Maynila. Bukod sa elementary at high school, suspendido din ang face-to-face classes sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, PLM, at Universidad de Manila, UDM. Ang 2 araw na suspension ay mula Mayo 2 hanggang bukas, Mayo 3. Inatasan ng mga nabanggit na paralan na gamitin ang nararapat na alternative mode of learning. Samantala, nakasaad din sa advisory na bahala na yung mga administrasyon ng mga private schools sa lahat ng level at mga national public institution ng higher education kung magsususpindi ng face-to-face classes. Inikayat ng Manila LGU ang lahat ng schools na magpatupad ng alternative mode of learning. Ito yung Patrol number 5. Ayaw yung pang para sa Implementado ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balik! Kanina po, tinanong natin kay Yusek Michael Powa ng DepEd, no, importante na hindi po makukompromiso yung pagkatuto ng mga estudyante sa atin pong hangad na makabalik dun sa old school calendar. Kailangan naman po talaga yun, ano, dahil sa matinding epekto ng mainit na panahon. Nababanggit po natin yan dahil meron pong resulta na latest Asia rankings ng mga universidad sa buong mundo. Naalis po wala pong university sa Pilipinas na nakapasok po sa top 100 ng Times Higher Education's 2024 Asia University Rankings. Walang universidad sa Pilipinas na nakapasok po sa top 100. Ayon po sa ranking na yan, yung Ateneo de Manila University, last year nasa pang-84 na pwesto. Pero yan po ay sumadsad sa 401 hanggang 500 bracket. Taong 2022, nung huling mawala ang Pilipinas sa top 100 Asia rankings ng Times Higher Education, at ito po yung ika-4 na taon na sumadsad sa ranking ang University of the Philippines na ngayong taon po ay nasa 501 hanggang 600 bracket. Yung De La Salle University at Mapua University naman na natili po sa 501 to 600 bracket at 601 bracket. UST nasa 601 plus bracket. Yan po, no? Kaya po importante na matutukan po natin ang although ito po ay higher education pero nagsisimula po kasi yan sa pinaka foundation, yung learning diyan po sa elementarya at sekundarya. Anyway, bago po tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po natin itong mahalagang mensahe mula po sa chairman ng Aliw Broadcasting Corporation, si Sir D. Edgard Cabangon. A call to live and share. If we count our blessings, they are much more than our problems. That is the very reason
why we should be grateful always to the Lord. We should pray for guidance always. Thank God, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. And very meaningful message para sa araw na ito. At sumayin nyo na po ang isang oras na balitaan at talakayan dito sa programang Usapang Tol. Siyempre, nakasama po natin kanina, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Susunod na po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.